Tungkol pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po, Corina. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-stampay nila ng isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, nandiyan na agad. Pero dito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayan yan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Alam natin, yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan sapagkat wala pang pinal na desisyon ng COA noon. At meron na nga mga lumabas na desisyon ng COA na walang irregularidad kaugnay sa confidential funds. And yet, halos lahat ng complex diyan nakatutok. Yes sir, medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Well, definitely, si VP Inday Sara is ready to face the impeachment and she will face it courageously, smilingly, and competently. Nakausap niyo na po ba ang bise? Ano po ang kanilang reaksyon? Ang reaksyon ni VP Sara, binigay niya na bago pa nangyari yan, di ba? 2 weeks ago, sinabi niya, I'm ready for the impeachment. My legal team is ready. Bring it on. Ganun po. Okay, so possible repercussions. May nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Duterte impeachment? Oh, definitely. Number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakaraang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. na itigil niya ng impeachment dahil unang-una, ito ay walang saysay, hindi makakatulong sa kahit na sinong Pilipino at magkakalikha lamang ng mas malalim na hidwaan. Pangalawa, hindi rin sila nakikinig sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. na magkaroon na tayo ng katahimikan. At ang ibig sabihin niyan, dahil tinutuloy nila, pinag-aalab nila ang galit ng taong bayan sa kanila at pinag-aalab at the same time yung suporta naman kay VP Sara. So, sa kampo ng mga Duterte, sila ba'y naniniwala? Kayo po ba'y naniniwala na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpatupad ng impeachment? Gayong ang kanya pong sariling anak, ang anak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro, ay kasama po dito sa mga pumirma. Hindi naman po nabago hanggang ngayon yung kanyang panawagan na itigil ang impeachment. But, dahil nga yung anak kasama, so ang tao maghihinala na maring may kinalaman siya. Pwede rin naman na from the very beginning at the inception, itinago niya na may kinalaman siya at nagbigay siya ng anunsyo na siya'y kontra rito upang siya'y na hindi mapaniwalaan, hindi pa hinalaan na siya'y kasama rito. But titingnan natin ang mga susunod na mga pahayag niya. Pero may posibilidad sa palagay ninyo na talagang magkaiba lamang po ang pananaw ng mag-ama? O pwede rin naman. Nangyayari naman yan. Bakit si Inday Sara, si Presidente Duterte, meron di mga issues na hindi sila magkatugma. Natural lang naman. But until we hear from President Marcos Jr., we cannot speculate. Ayan, and speaking of that, ito pong defense team ni Vice President Sara Duterte. So ito po'y magiging makasaysayan dahil isa pong dating Pangulo ang sinasabing magiging isa sa mga pinuno ng kanyang defense team. Matutuloy po ba ito? Oh yes, gustong-gusto ni Presidente Duterte na sumama siya sa legal team. In fact, nag-alok siya at tinanggap na ni VP Sara. Kaya kasama siya sa legal team. Ayun, meron na po ba kayong napili na magiging parang pinaka buong defense team? Ay, hindi ko alam. Nasa sa kanila na yun kung sino ang kanilang pipiliin. Ayun, okay. So, hihintay na lamang po natin ang mga darating na kabanata. Ano po? Pero may panahon po. Ito po'y spill over into probably the next Congress. Sa palagay po ba ninyo, maiiba ang temperatura pagka inabot po ng ibang Kongreso? Kasi tingnan nyo, unang-una, hindi pa malaman kung yung Senado will convene sa impeachment court. Sapagkat maaaring yung iba sa kanila ay mag-aalala na pag tinuloy nila, yung kanilang re-election bid ay magkakadiferensya sa... So ang tinitingnan ko, baka mag-usap-usap sila na ipagpaliban na lang. Pero ang problema sa pinagpaliban mo yan, aabutin ka ng 1-year ban at ipapile mo na naman sa next year. Kaya lang, from the very start, diba sinabi ko sa inyo, na talagang layunin niya na ipropaganda laban kay Inday Sara. And the ultimate goal is to disqualify her sa pangulungan
sa 2020 is because she is the leading contender. Manalo't matalo sila sa impeachment, siniraan nila si Inday Sara. Yan ang kanilang talagang layunin. Maraming salamat po, dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Salamat po.